Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Jomel kasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon ay magmumuni tayo sa isang makapangyarihan at mahalagang utos na ibinigay ni Jesus sa aklat ni Marcos, Kabanata 12, talata 31, na nagsasabing, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ang utos na ito ay bahagi ng dakilang utos na binanggit ni Jesus, kung saan ipinaliwanag niya na ito ay buod ng buong batas ng Diyos. Sa maikling talata na ito, hindi lamang tayo tinatawagan ni Jesus na magpakita ng pagmamahal, kundi tinataguyod niya ang isang uri ng pagmamahal na makikita sa ating mga kinikilos at sa pag-aalaga sa iba katulad ng pag-aalaga natin sa ating sarili. Hatiin natin ito upang mas mapag-isipan at upang makita natin kung paano natin ito maisasabuhay sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Una, ang diwa ng pag-ibig. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa pinakapayak na diwa ng talatang ito, makikita natin ang utos ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa isang pakiramdam ng pagmamahal. Ang pag-ibig ay isang aksyon. Ito ay hindi lamang pinapakita sa ating mga nararamdaman sa pamamagitan ng sa ating mga sinasabi, kundi pinapakita ito sa ating mga ginagawa. Kapag sinabi po ni Jesus na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, ipinapaalala niya sa atin na hindi sapat na tayo ay magpakita ng pagmamahal lamang sa ating mga sarili. Nararapat din na ang pagmamahal na iyon ay bahagi natin sa iba. Tanungin mo ang iyong sarili. Tinatrato mo ba ang iba tulad ng pagtrato mo sa iyong sarili? Kung ayaw kong tinatrato ako ng masama, mabilis ko bang ipinapakita ang kabutihan at malasakit sa ibang tao kapag sila'y nangangailangan? Sa praktikal na paraan, ibig sabihin nito ay ang pagiging masikap sa paggawa ng mabuti para sa iba. Pagtulong sa mga nangangailangan, pakikinig sa mga nangangailangan ng malasakit at pagpapakita ng pag-aalaga kahit na tayo ay may sariling mga alalahanin. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Ano nga ba ibig sabihin na umibig sa kapwa? Kapag sinabi ni Jesus na kapwa, hindi niya ibig sabihin ay ang mga tao lamang na malapit sa atin, mga taong gusto natin, o yung mga taong nagmamahal sa atin at minamahal natin. Pinalawak ni Jesus ang kahulugan ng kapwa upang isama ang lahat ng ating mga makakasalamuha sa buhay. Kahit na ang mga tao na malayo sa atin, naiiba sa atin, o yung tinatawag nga na mga taong mahirap mahalin. Sa kwento ng mabuting Samaritano sa Lucas Kabanata 10, pinaliwanag po ni Jesus na ang ating kapwa ay hindi lamang ang mga taong kahalintulad natin, kundi kahit ang mga estranghero o ang mga may pangangailangan at maging ang mga taong hindi natin gusto. Sino-sino ang mga tao sa iyong buhay na nahihirapan kang mahalin ngayong umaga? Isang kasamaan mo ba sa trabaho na hindi mo gusto? Isang taong ang tagal-tagal ng bagay na ginawa sa iyo ng pananakit. Tinatawag tayo ni Jesus na mahalin din sila. Hindi ibig sabihin ito na kailangan ka makipagkasundo sa Kanya o palampasin ang mga masasama nilang ginawa. Ngunit ito ay nangangahulugan, mga kapatid, na dapat tayo magpakita ng respeto, pagpapatawad at malasakit sa kanila. Sa panahon ngayon, makagawa tayo ng malaking kaibahan kung maghahanap tayo ng pagkakataon na magpakita ng pagmamahal sa mga tao na mahirap mahalin at magbigay ng kamay sa kanila bilang maging ating kaibigan kahit mahirap. Pangatlo, ang pag-ibig ay isang bagay na nagpapakita ng pag-ibig din ng Diyos sa atin. Ang utos na ito hindi lamang tungkol sa moral na obligasyon, kundi isang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Iniibig tayo ng Diyos na walang kondisyon at walang hanggan. Inibig niya tayo kahit tayo malayo sa Kanya at patuloy niya tayong iniibig sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali. Bilang mga tumanggap ng ganitong uri ng pagmamahal, tinatawag tayo na ipakita rin ang pagmamahal na ito sa iba. Sabi nga sa Juan Kabanata 13:35, kung kayo'y magmamahalan, malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Ang ating pagmamahal sa kapwa ay isang patotoo sa mundo ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Bilang mga Kristiyano at naglilingkod na sa Panginoon, ang ating pagmamahal ay dapat magsilbing salamin ng pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagmamahal ay pinapakita natin ay hindi lamang para sa mga taong madali at magaan mahalin, kundi pati na rin sa mga tao na nangangailangan ng pagpapatawad, pasensya at malasakit.
Tuwing mayroon tayong pagkakataon na ipakita ang pagmamahal kay Kristo, alalahanin natin kung paano tayo iniibig ng Diyos at gamitin iyon bilang inspirasyon upang magmahal tayo ng tapat at hindi humingi ng kapalit. Sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, ang talata po dito sa Marcos ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi isang option. Ito po ay isang utos. Hindi lamang tayo tinatawagan ni Jesus na magpakita ng pagmamahal. Tinatawag niya rin tayo na ibigin ang ating kapwa tulad ng ating sarili upang lumawak pa ang ating pananaw sa ating mga kapwa at upang maging buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga aksyon. Kaya sa linggong ito, sa araw na ito, maglaan tayo ng araw, maglaan tayo ng oras, maglaan tayo ng panahon upang pag-isipan ang tatlong bagay na sasabihin ko. Una, ang pagmamahal ay isang aksyon. Kaya dapat natin itong ipakita sa ating kabutihang loob at serbisyo. Pangalawa, ang ating kapwa ay hindi lamang ang mga taong malapit o magaan mahalin, kundi lahat ng tao, pati na mga mahirap mahalin. Ang ating pagmamahal, ito ang pangatlo, ang ating pagmamahal sa kapwa ay patotoo ng wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Nawa kapatid, magawa natin na maging ang ating mga kamay, ang ating mga paa, ang ating mga puso at ang ating buong pagkatao ay ipakita ang pagmamahal na dulot ni Kristo at ipakita sa mundo kung anong ibig sabihin na magmahal gaya ng ginawa ni Jesus sa atin. Naway pagpalain ka ng Diyos. Bigyan kanya ng lakas, bigyan niya kanya ng tapang, pagpapatawad, pusong handang maging mapagpakumbaba upang isabuhay ang kanyang utos bilang nagmamahal sa ating Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen.